Samantala naman, haharap mamaya sa pulong balitaan ng isang kinatawan mula sa Department of Foreign Affairs upang magbigay ng mga detalye pahinggil sa susunod na biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng bansa. Ito ay ang kanyang state visit ng punong ehekutibo sa People's Republic of China na naka-schedule na sa darating yan na buwan ng Enero 3 hanggang 6. Inaasahan na haharap sa pre-departure briefing kaugnayan sa kanyang biyahe patungong China si Pangulong Marcos Jr. at kasama si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs Nathaniel Imperial. Nang nagdaang buwan, inimbitahan din ni Chinese President Xi Jinping si Pangulong Marcos upang bumisita doon sa China para sa isang state visit nga. Wala pa namang inilalabas na impormasyon ng mga kinaukulan patungkol sa posibleng mapag-uusapan ng dalawang leaders. Subalit may mga naging pahayag na sa nakaraan ang Chief Executive na umaasa siya na mapag-uusapan nila ng Chinese leader ang issue pahinggil sa West Philippine Sea. Samantala, maganda umano ang taong 2022 para sa Department of Human Settlement and Urban Development kung saan ay ito'y kung pag-uusapan daw yung groundwork para sa pambansang pabahay program para sa mga Pilipino. Sinabi ni Housing Undersecretary Avelino Tolentino III na umasa silang magtutuloy-tuloy ang magandang arangkada ng pabahay project ng Administrasyong Marcos. Mas maraming housing construction ayon kay Tolentino ang kanilang inaasahan na may sasakatuparan sa taong 2023 sa harap na rin ang target ng pamahalaan na makapagpatayo ng 1 milyong bahay sa bawat taon hanggang 2028. Ibig sabihin, magkakaroon ho ng total na 6 million houses. Ito ho yung target ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagbibigay din pa ng opisyal, mas palalakasin pa nila ang pambansang pabahay program para sa mga Pilipino habang mas paigtingin din ang kanilang day-to-day operations. Dagdag pa ng opisyal na magpapatupad din sila ng streamlining at i-apply ang digitalization at paggamit ng information technology nang sa gayon, ayon kay Tolentino, ay mas magiging efficient ang kanilang pagproseso. Ito ay para sa mga dokumento doon sa pabahay kung kanino mapupunta sapagkat iniiwasan na magkaroon ng mga pag-aaksaya dito sa pondo lalo't may ilang mga sinasabi o tinatawag na professional squatters titira sa lungsod ng Makati at magpaparelocate sa labas ng Metro Manila. Susunod na mga buwan, nandun na naman sa ibang bahagi ng Metro Manila at gustong mag-avail ng naturang mga pabahay project na kinakailangan umanong bantayan ang naturang project ng gobyerno. Ang dami mo nang nagawa para sa bayan, aking Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang naging komento na marami sa ating mga kababayan matapos di umanong ilabas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mga nagawa sa loob lamang ng 100 days na kanyang panunungkulan bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Banat pa di umano na marami sa ating mga kababayan ay kahit pa di umano na hanggang ngayon ay pilit pa rin siyang ibinabagsak ng mga kalaban ay hindi pa rin di umano nagpapaawat si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanya pa rin gagawin yung ginawa ang lahat na kanyang makakaya para lamang mas umunlad palalo ang ating mahal na bayan. Matatandaan kamakailan lamang din na nag-viral sa mundo ng social media ang di umano'y balitang nagbunyi ang kampo ni Atty. Larry Gadon sa kanilang mga social media posts matapos ngang kumpirmahin ng marami sa ating mga kababayan na posible ng palitan ang pangalan na NAIA or Ninoy Aquino International Airport to MIA or Manila International Airport. Ito ay eksklusibong balita na umani ng samot-saring komento sa mundo ng social media matapos umabot na sa mahigit sa 130,000 petition sign ang nalikom ng nasabing petisyon para palitan ang NAIA to Manila International Airport. Ito na nga daw di umano ang simula ng downfall ng mga Aquino at pagbabago ng bansang Pilipinas matapos daw lasunin ng mga oligarkong ito ang isipan at paniniwala ng marami sa ating mga kababayan. Kumpirmadong uuwi na nga ng luhaan ang mga Aquino matapos ng kumpirma ng change.org.ph na kumpirmadong malapit ng mapuno ang petition sign na kinampanya ng mas marami sa ating mga kababayan para palitan ang Ninoy Aquino International Airport or NAIA to Manila International Airport or MIA. Ito ang balitang gumulantang sa mga fanatiko ng Liberal Party matapos ang nasabing balita na maaari nang tanggalin ang pangalang Ninoy Aquino International Airport or NAIA bilang pambansang paliparan at ibalik sa original na pangalan na walang iba kundi ang Manila International Airport or MIA. Dahil nga sa iyong balitang ito ay tila nakapagmura sa kasiyahan ang viral lawyer na walang iba kundi si Atty. Larry Gadon matapos ng panigan ng mas maraming Pilipino ang kanyang naging suwesyon
ngayon at wakasan na ang tila paghahari ng mga Aquino sa bansang Pilipinas. As of 1:43 AM ng madaling araw ng February 13 ay umabot na sa 138,679 petition sign ang nakuha ng pagbabago ng pangalan ng NAIA or Manila International Airport. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. What a good news at long last. I do agree with Attorney Gadon about this matter. So what the President approval, mabuhay ang Pilipinas. Mahal ka namin Pangulong Bongbong Marcos Jr. Di ka namin pababayaan. Ang dasal namin ay nasa mabuti kang kalagayan. Our God, the Almighty is always with you. He will protect and guide you all the way through. Naman kay Coralina Chang, God bless Philippines and be great again. Babangon ang Pilipinas muli. Naman kay Michelle Blanco, bravo. Sana nga totoo na to. Pilipina o pilitan ng back to original name. That sounded a real brilliant music to my ears. Great job. Well done. Cheers. Ayon naman kay Trina Lascano, good job and best luck for everyone. Filipino will back the Manila International Airport soonest. And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay talaga naman na gustong-gusto na nga di mo nila na baguhin na ang pangalan ng ating pambansang paliparan na from NAIA or Ninoy Aquino International Airport to MIA or Manila International Airport kasi ayon di mo sa kanila, ayon naman daw talaga ang dapat na pangalan ng ating pambansang paliparan, hindi daw di mo yung pangalan na kailanman ay hindi naging pangulo or bayani ang ating mahal na bayan. Mas mabuti na lamang daw na ipangalan na lamang daw di mo ito sa isang lugar kung saan nakastrink ang nasabing airport at yun daw di mo ng Manila. Kaya nga marami sa ating mga kababayan ngayon na mga OFW ang talaga naman ang lubos na natutuwa kasi nga ay sa wakas ay pag-uwi nila sa Pilipinas ay di na sila malilito pa kasi ang pangalan ng ating pambansang paliparan ay pangalan na ng lugar at yun ay Manila International Airport or NIA at hindi na di mo Ninoy Aquino International Airport or NAIA na pangalan ng isang tao na kailanman ay hindi naging pangulo or bayani ng bansang Pilipinas. Maraming salamat, Secretary Anton Lagdameo. Lahat ng, hindi lamang ang mga kalihim, kundi lahat ng ating mga katulong at partner sa DSWD. Kung hindi sa kanila, hindi nabuo itong ating pagbigay ng counting. At alam nyo po, masasabi ko na rin, itong nakaraan na siguro 6 na buwan, busy-busy itong mga ito dahil ang daming dumaan dito sa Pilipinas. May bagyo, nagkalindol pa tayo sa Abra, kaya talagang siguro 24/7 masasabi natin, isa na rito sa mga agency sa gobyerno na 24/7 talaga dahil hindi talaga hindi natutulog yung bagyo, hindi nagbabakasyon yung lindol at yung flooding ay hindi nangingilala ng holiday. Kaya kahit papano, laging nandyan yung mga yan. Kaya maraming salamat sa inyong, hindi lamang para sa ngayong event na ito, kung hindi sa lahat ng inyong ginawa. At napakabuti dahil marami kayong natulungan. Marami talaga ang kung wala tayong naibigay mula sa DSWD, mula sa pamahalaan, ay talagang naghirap ng husto at ginutom ng husto. Kaya pagka-celebrate ninyong Pasko na ito, ay alalahanin ninyo ang inyong mga natulungan at ang inyong mga magagandang ginawa para kahit papano yung mga nasalanta, yung mga naging biktima sa mga disaster ay inyong natulungan. Sa ating mga beneficiary, Merry Christmas! Alam niyo po, ay lagi kong sinasabing paulit-ulit, kako, ay ang Pasko, parang yung Pilipino, akala natin tayo nag-imbento ng Pasko kung mag-celebrate tayo Kaya kailangan naman, lahat, sinasabi ko, kahit papano, kahit na naghihirap tayo ngayon, kahit meron pa rin pandemya ng konti, yung ekonomiya ay dahan-dahan palang bumabalik, at kahit papano, ay nakakaraos pa rin tayo, ngunit hindi mangyayari yon kung hindi po tayo magtulungan. Ito yung aking sinasabi dati pa, na lahat dahil sa nakaraan, dahil sa mga pangyayari, ay talaga naman tayo mga Pilipino ay may pinagdaanan. Ngunit naisagot natin, naharap natin lahat ng hamon na dumating. Dahil nandyan yung buhay ng Pilipino. At tayo naman ay matibay, tayo naman ay matapang. Ngunit hindi natin magagawa ito kung hindi tayo nagtutulungan, hindi tayo nag-iisa. Ngayon, sabi ko nga, yung Pasko, lagi kong sinasabi, para sa mga bata talaga yan. Dahil siyempre lahat ginagawa natin para sila magsaya. Paano naman? Sabi ko, itong ating ibang mga kababayan, paano magsasaya yung bata? Kung hindi, kahit paano, nag-celebrate naman yung mga pamilya. So, gumawa kami ng counting event ng ganito para naman, kahit naman, para masabi natin, sana naman
ay lahat ng Pilipino makaramdam ng Christmas spirit, makaramdam ng Pasko, at kahit paano, makikita natin na ang kinabukasan ay magiging mas maliwanag kaysa pinagdaanan natin. Ito ang aming kaunting tulong sa inyo, hindi lang po ngayong Pasko. Alam niyo po, asahan po ninyo, kayo ay laging nasa isip namin. Ito mga DSW dito. Araw-araw yan, 24/7 iniisip nila kung paano namin kayong tutulungan, kung paano pa ang aming pwedeng gawin. Para nga, kahit paano, kahit nakalampas na yung Pasko, yung New Year, patuloy pa rin ang aming tulong sa inyo. Kaya, ngunit sa ngayon, ano ba ngayon? Today is Thursday the 21st? Correct? 21? Nakalimutan ko na yung date. Hindi ko na naalala yung date. Kung saan na lang ako dinadala ng mga security ko, doon na lang ako pupunta. Hindi ko na alam yung date. 21 na ngayon. 22? Ang bilis ng panahon. 22 na pala. Okay, tamang-tama. Di talagang Pasko na. So, 22 na ngayon. At malapit ng Pasko. Yan muna, mag-enjoy. Maghanap tayo ng kaunting panahon para magsaya, para kasama ang ating mga pamilya. Anyayahan ko rin pala kayo sa binuksan namin ng palasyo, ang Malacanang. Para yung mga nag-aantay, magsimbang gabi, pwede mag-standby muna dun sa amin. Dahil, so nakabukas yun mula alas 7 ng gabi hanggang mga 4:30 pagsimbang gabi na. So, dalhin ninyo nun. Basta makita naman ninyo yung palasyo, yung sinindihan namin na malaking Christmas tree, andun. Yung mga bata, I'm sure masisihan. At may konting pakain. Kaya, anyway, welcome kayong lahat. Bukas na ang palasyo. Hindi ko naman bahay yan. Bahay nyo yan. Kaya binuksan ko na. Anyway, sa lahat na ito ay sana naman kahit kagaya ng aking nasabi, kahit dumadaan tayo sa hirap, marami pang hamon tayong haharapin, kahit sandali lang na mag-celebrate naman tayo ng isang Merry Christmas and a Happy New Year.